So ngayon mga kapatid, tayo ho ay papasok sa panibagong kabanata in Galatians. Napag-aralan po natin last Friday patungkol po dun sa dalawang tipan na babae, the two covenant women. Napag-aralan po natin that ang nilalarawan po ni Sarah ay ang tipan ng pangako, habang si Hagar ay tipan naman po ng laman, the covenant of the flesh, the covenant of works. Yung works that tries to earn righteousness sa pamagitan po ng laman. Kaya natutunan ho natin dito that ang sino man ho ay babalik sa kautusan ay hinalintulad po sa isang anak na nasa pagiging alipin pa rin. Which then means na siya po ay anak ni Hagar doon sa allegory. Gayunpaman, sa ating pag-aaralan po nitong gabi, ipinagpapatuloy po ni Pablo yung mga nabanggit po niya in the last chapter, pero ngayon, hinahanda po niya ang puso ng mga taga-Galatia patungkol po sa mga mangyayari. Kung ano po ang kahinatnan ng mga taong manunumbalik sa kautusan. Mga taong sisikapin at aalamin kung sila po ay magiging matuwid sa pamagitan po ng pagtutuli. Sabi po dito sa talatang 1, pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayong magpaaliping muli. O sa wikang English, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So mula po sa Kapitulo 2 hanggang Kapitulo 4, nagbibigay po ng isang malawak at malalim na argumento po si Pablo patungkol po sa nagagawa po na dangers ang kautusan kapag tayo ay nagtiwala sa pamagitan po ng pagtutuli, sa pagtupad po ng mga ilang seremonya na hindi ho tayo sumasampalataya lamang kay Kristo. And that is, kapag ang tao ho is going back to the law. Nang ibig sabihin, hindi siya magtitiwala kay Kristo for their righteousness. Sabi po ni Pablo, bumabalik na naman kayo sa pagiging alipin. Na anong ibig sabihin po nun na bumabalik po sila sa pagiging alipin? Well, alam na ho natin that ang sino man po na sa ilalim ng kautusan ay sinumpa ng Diyos. Alam din ho natin na ang sino man po ay nasa ilalim ng kautusan, nasa kanya pa rin ang poot at galit ng Diyos. Ngayon, dahil pinalaya na po ni Kristo ang maito mula sa kautusan, mula sa old realm and old era, sabi po ni Pablo, dahil kayo'y pinalaya na kung manunumbalik ulit kayo in that very place, in that very realm, kung saan naging alipin kayo, there are damaging effects that will come out of this. Halimbawa, sabi niya po dito, in verse 1, kapag nanumbalik po sila, kayo'y magpapaaliping muli. You will be enslaved again in the bondage of slavery. So, nakikita ho natin dito that in the argument of Paul, binubuksan na po niya the theological dangers kung sila po ay manunumbalik sa gospel of circumcision. So sabi po niya sa talatang 1, kung kayo'y babalik sa gospel of circumcision o tatanggapin nyo ang iba pang paraan upang maituring matuwid, you will go back to slavery. You will go back to slavery. Which means, yung sumpa ng Diyos na kanyang inalis sa pamagitan po ni Kristo nung sila'y pinalaya mula sa sumpa ng kautusan, kung tatanggapin po nila ang ebanghelyo ng pagtutuli, which is, ito ang magandang balita, kung kayo magpapatuli at sasampalatay kay Kristo, tatanggapin kayo ng Diyos bilang matuwid on the day of final judgment. So sabi po ni Pablo, kung tatanggapin po nila yung ganong klaseng ebanghelyo, ang ebanghelyo ng pagtutuli, binabalik na naman po nila ang kanilang mga sarili sa pagiging mga alipin. Pero maaari, maitanong ho natin, anong ibig sabihin ng pagiging alipin
na binabagit po ni Pablo dito. Babalikan po natin yan mamaya. In verse 2, sabi po ni Pablo, tandaan nyo ang sinasabi ko. Ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuloy kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Christ will be of no value to you at all. So dito, hindi lang po sa pagiging alipin, ang sinasabi po ni Pablo kung babalik po sila to the gospel of circumcision, pero sabi din po ni Pablo kung manunumbalik po sila at tatanggapin nila yung ganitong klaseng ebanghelyo, sabi po ni Pablo, Christ will be of no value. So notice the negatives. Number 1, manunumbalik kayo sa pagiging alipin. Number 2, magiging walang kabuluhan si Kristo sa inyo. O sa isang literal na salin, Christ will be of no effect to you. He will bring no value to you. Now, kapag sinasabi po natin yung salitang value, usually the word value in Tagalog could be kahalagaan. Pero dito, yung paggamit po ni Pablo ng salitang value could be also understood as hindi magiging epektibo si Kristo para sa inyo kung ito yung daan na iyong pupuntahan, which is of course the route and path of the gospel of circumcision. Furthermore, pagdating po sa talatang 3, inuulit ko na ang sinumang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. So here's another dangerous thing. Kung sila po ay manunumbalik to the gospel of circumcision, they are obligated to obey the entire law. Now, sa Lumang Tipan alone, there are 613 laws. At para ma-maintain ang pagiging matuwid ayon sa batas ng Diyos, kailangan maipamuhay po ang bawat utos ng Diyos na walang pagkakamali, walang pagkakasala. Pero the moment na nilabag ho natin kahit isa, sabi po ng Biblia, nilabag na ho natin ang lahat. Halimbawa, kung babasahin po natin saglit ang Santiago, Kapitulo 2. Basahin po natin saglit ang Santiago, Kapitulo 2. Santiago, Kapitulo 2, talatang 8. Santiago 2, talatang 8. James chapter 2, verse 8. Santiago 2:8. Tignan niyo po sinasabi. Pero kung sinusunod niyo ang utos ng hari sa kasulatan, na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo, at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan, dahil nilabag nyo ang utos na ito. Ang tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan. So in English, napakalinaw, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. So halimbawa, 613 commandments. Sabihin na ho natin, natupad po natin ang 5 out of the 613. Hindi ka pumatay, hindi ka nangalunya, hindi ka nagnakaw. Subalit, kung tayo ho ay nagsinungaling, kahit hindi ho tayo nakapatay, kahit hindi ho tayo nakapagnakaw, sabi ng Biblia, nilabag pa rin natin ang buong kautusan. Dahil para ho sa Diyos, para ma-maintain ang perfect righteousness, kailangan ma-maintain ang perfect obedience. So para po sa mga nagsisikap na bumalik na naman sa gospel of circumcision, sinasabi po ni Pablo, kung kayo'y manunumbalik muli sa ganyang klaseng magandang balita,
na hindi naman talaga magandang balita, obligado kayong lahat na tuparin hindi lang ang ilang utos, kundi ang buong kautusan. Pero hindi sila pwede magkamali. Dahil the moment na magkamali ho sila, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The moment magkamali sila, sila po ay nasa ilalim ng galit, poot at sumpa ng Diyos. So ngayon, inililinaw ni Pablo, tanggapin nyo the gospel that I gave to you from the very beginning at manatili kayo roon. Nandoon ang biyaya ng Diyos. Nandoon ang kabutihan ng Diyos. Pero kung manunumbalik ulit kayo sa lumang sistema, which is the gospel of circumcision, napakaraming bagay na iyong kahinatnan at mararanasan. Halimbawa, you will go back to slavery. Christ will be of no value, and you are obligated to obey the entire law. Now, here's what's interesting. Sabi ko po kanina, babalikan po natin ito, this Christ will be of no value because, anong ibig sabihin po ni Pablo when he says na si Kristo ay magiging walang kabuluhan para sa atin? Well, this simply means that dahil po ang puso ng mga taga-Galatia was, siguro on the day of final judgment, kung ako'y magpapatuli at tutuparin ko yung mga ilang seremonya ng kautusan, siguro ito ang paraan ng Diyos na pagdating sa araw ng paghuhukom, ituturing ako ng Diyos bilang matuwid. Ngayon, ang sinasabi ni Pablo, kung manunumbalik kayo sa ganyang klaseng lumang sistema, pagdating sa araw ng paghuhukom, hindi kayo matutulungan ni Jesus. Jesus will be of no value to you. You know why? Because the only way that Jesus can represent you on the last day, kung wala kayo idadagdag sa Ebanghelyo, kundi si Kristo lamang by faith, wala nang si Kristo lang, tsaka masasabi natin pagtutuli. Si Kristo, saka yung pagtupad ng mga seremonya, kundi si Kristo lamang. Gayunpaman, kung magiging matigas ulo ang mga taga-Galatia, pagdating sa araw ng paghuhukom, Jesus will not be able to represent them on that last day. And therefore, Jesus will be of no value to them kasi ang mas pinili nila ay yung paraan ng tao kesa po yung paraan ng Diyos. Ngayon, sabi ko rin po kanina, ipapaliwanag ho natin, what does it mean to go back to slavery? Ito po ay tumutukoy sa binabanggit po dito sa ikatlong elemento, which is obligated to do the entire law. Now, sa anong paraan nagiging alipin ang tao sa buong kautusan? Well, nagiging alipin po siya because the moment na tinanggap po niya ang lumang sistema, he is now a slave to the law. At dahil hindi niya magagawang tuparin ang bawat utos ng Diyos, hindi lang po siya alipin ng kautusan, kundi alipin din siya ng sumpa ng Diyos. Dahil hindi magagawa ng kanyang laman na tuparin yung tinupad ni Kristo. Pero hindi lang po natatapos diyan. Talatang 4, kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. So let's put it here. Severed from Christ. You have been severed, nahiwalay from Christ. Pero hindi lang po natapos diyan. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Lastly, nabanggit po dito, fallen from grace. Now, sa Biblia, kapag binabanggit po yung salitang biyaya, maraming masasabi po natin paggamit po nitong salita. Gayunpaman, when the New Testament uses the word grace, lagi po ito konektado sa ginawa po ni Kristo sa krus dahil yun po ay yung ebanghelyo. Halimbawa, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace.
Which means dahil po sa ginawa ni Kristo, who is the gospel sa krus ng Kalbaryo, nagbibigay po siya ng tagumpay para sa atin laban sa ating mga kasalanan. O halimbawa, kung babasahin po natin saglit ang Tito, Kapitulo 2, ipinaliwanag naman po dito kung paano po gamitin ang salitang biyaya. Tito Kapitulo 2, talatang 11. Tito 2, talatang 11. Tignan niyo po sinasabi. Sa Tito 2, talatang 11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. So dito nakikita ho natin sa talatang 11, ang biyaya ng Diyos ay hindi pwede mahiwalay sa kaligtasan. At ang kaligtasan ng Diyos, hindi pa pwede mahiwalay sa biyaya ng Diyos. Ito po ay nagpapahiwatig ho sa atin that when Paul uses the term grace, ito po ay katumbas ng ebanghelyo. Ito po ay katumbas ng mensahe ng kaligtasan. So ngayon, papasok po tayo sa isang kontrobersyal na katanungan, and that is, kung manunumbalik ang mga taga-Galatia to the gospel of circumcision, what does it mean you have fallen from grace? Now, bilang mga Reformed Baptists, when it comes to doctrine, bilang mga Calvinists, pagdating po sa katuruan, naniniwala ho tayo, according to the Word of God, na ang kaligtasan ho ay hindi nawawala. Because ang starting point ay yung pinangako ni Kristo para sa mga tupa. Siya ang nagsabi sa mga tupa sa Juan 8 o Juan Gs, talatang 28 hanggang 29, ibinigay ko sa kanila ang buhay na walang hanggan. At ang mga inilagay ko sa aking mga kamay, kahit kailan, hindi sila mapapahamak. Nang ibig sabihin, the moment na binigay ni Kristo ang buhay na walang hanggan sa kanyang mga tupa, kahit kailan, o sa wikang Tagalog, kailanmay, hindi mawawala sa kanila ang buhay na iyon. Hindi mawawala sa kanila ang buhay na walang hanggan. Gayunpaman, dahil yun po ay isang teksto sa Biblia, kailangan din po natin suriin yung mga ibang teksto, which is yung nakikita natin dito sa Galatia 5. Ngayon, yung sinabi ni Kristo sa John 10, kahit kailan hindi mawawala ang kaligtasan natin. Pero sabi ni Pablo, kung kayo magpapatuloy dito, mahuhulog tayo mula sa biyaya ng Diyos. Kaya may mga kapatid po tayo sa kampo po ng Arminianism na ang paniniwala po nila dahil po sa tekstong ito at yung mga ibang teksto pa sa Bagong Tipan, patungkol po sa mga babala ng Diyos kung hindi manunumbalik ang tao, tulad po ng Galatia 5:4, sinasabi nila, ito po ay isang pruweba na nagpapatunay na ano nga ba ang ibig sabihin na mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Di ba ang ibig sabihin nun na wala na ang kaligtasan ng mga Kristiyano? Pero tatandaan ho natin mga kapatid, ito po ay isang babala. One question might be, kung ang kaligtasan ay hindi nawawala, bakit pa ba nagbibigay ang Diyos ng mga babala? Total, hindi naman nawawala ang kaligtasan. Bakit may mga babala pa? Tulad po nito, kung babasahin po natin ang Hebreo Gs, napakalino po ng babala po na ito. Hebreo Gs, talatang 26. Hebreo Gs, talatang 26. Tignan niyo po sinasabi ng Biblia, Hebreo Gs 26. Sapagkat kung sasadyain natin, magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos natin malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. So tignan niyo po yung babalaho na ito. Ang kausap po na may akda ng Hebrews ay ang mga taong naturing ng Kristiyano na dahil po sa pag-uusig,
may temptation ho sila na manumbalik sa sistema po ng lumang tipan or Judaism. Pero nagbigay po yung may akda ng Hebrews ng isang matinding babala. Kung sasadyain pa natin magpatuloy sa kasalanan. At yung kasalanan na binabanggit po dito ay nasa konteksto po ng pagbabalik po sa lumang sistema at tinatanggihan po nila ang ebanghelyo. Sabi po na may akda, meron silang matatanggap na matinding parusa. Pero hindi lang ho dito, pati na rin po sa Hebreo 6, kung ating po titignan. Hebreo 6, talatang 4. Hebreo 6, talatang 4. Tignan niyo po yung babalaho na ito. Hebreo 6, talatang 4. Upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na Espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So nakikita ho natin sa isang aspeto po ng Biblia, lalo na po sa katuruan ng bagong tipan, sabi po ni Kristo, kailanmay hindi nawawala ang kaligtasan o buhay na walang hanggan sa mga tupa. Gayunpaman, nakikita po natin sa ibang bahagi naman po ng Biblia that may mga matitinding babala na kung kayo'y magpapatuloy sa kasalanan, kung kayo'y magpapatuloy sa maling paraan para maligtas, hindi na kayo patatawarin ng Diyos. Hindi na kayo magkakaroon pa ng pagsisisi. So ngayon, paano ho natin i-reconcile yung mga alleged contradictions or tensions in the Bible? And the answer is this, mga kapatid. Bumabalik na naman po sa orihinal na katanungan. Dahil ang kaligtasan po ay hindi nawawala, bakit pa ba nagbibigay ang Diyos ng mga babala? Dahil hindi lahat ng nagiging kabilang sa church ay talagang kabilang. Ngayon, nagbibigay po ang Diyos ng babala sa ganitong paraan at rason. Number 1, God gives warnings to preserve yung mga tunay mula sa mga hindi tunay. Nagbibigay po ang Diyos ng mga babala to the church para mapreserba ang mga tunay mula sa mga hindi tunay. Dahil kapag ang isang tunay na Kristiyano ay binigyan po ng isang matinding babala mula sa salita ng Diyos, dahil sumasa kanya ang banal na Espiritu, magkakaroon po siya ng matinding conviction na magsisi. Matatakot ho siya sa kanyang ginagawa. Halimbawa, si Haring David, nung siya po ay hinarap ni Propetang Nathan, nung sinabi ni Nathan, ikaw, pumapatay ka, nangangalunya ka, ikaw, yung masamang lalaki na binabanggit ko. Dahil si David ay pinili ng Diyos, nagkaroon po siya na masasabi po natin conviction at takot at pagsisisi. So, nakikita ho natin dito, ang babala ng Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay po ng pag-iingat at pagpreserba sa mga tunay na mananampalataya. Gayunpaman, ang ikalawang pagkilos ng babala sa bagong tipan, kapag nabitawan na po yung babala ng Diyos laban sa mga hindi tunay na mananampalataya, sila pa rin po ay magpapatuloy at magpapatuloy pa rin sa kasalanan. So yung sinasabi po ni Pablo dito, kung babalikan po natin ang Galatia 5, talatang 3, Galatia 5, talatang 4 pala, Galatia 5, talatang 4, tignan nyo ho, sabi po dito, kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Now, let's pause here for a moment.
Ano po ba ang babala ni Pablo dito? He's saying, may mga taong nagsisikap. Now, sa isang technical na bagay, lalo na po sa istruktura ng original na anyo ng tekstong ito, the words you are seeking to be justified ay tinatawag po sa Greek grammar as conative tense. Now, maaari may tanong ho natin, anong ibig sabihin po ng conative tense? It means may balak o progression to do something but will lead to failure. So yung salitang nagsisikap sa isang technical na paliwanag ay tinatawag po ng mga grammarians as conative tense, which means yung salitang nagsisikap or seeking to be justified, may balak sila in progressing. May balak sila na humantong. May balak po sila na gawin ang isang bagay na akala ho nila magiging mabuti para sa kanila, pero hahantong sa kamatayan. At ano po yung kamatayan na binabanggit po ni Pablo kanina? Magiging alipin kayong muli. Si Kristo will be no value to you on the day of judgment. Dahil hindi ka matutulungan ni Kristo kung ikaw ay aasa sa pamamagitan po ng pagtutuli. Pangatlo, nahiwalay na kayo kay Kristo. Which means, nasa tamang doktrina na kayo, pero kung kayo titiwalag pa, nahiwalay na kayo kay Kristo. At yung pang-apat, yung babala na sinabi po ni Pablo, kung kayo'y magpapatuloy diyan, nahulog na kayo mula sa biyaya ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang mga hindi tunay na Kristiyano, hindi nila tatanggapin yung mensahe o babala ng Espiritu Santo. Dahil ang makakarinig lamang ng ganyang klaseng babala na titimo sa kanilang puso ay yung binabagit po ng Biblia. He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So sino po yung makakarinig ng babala na iyon na titimo sa puso? Yung mga taong pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Pero habang ang tao po wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, hindi siya parte ni Kristo, hindi siya kabilang kay Kristo. At ito po matindi mga kapatid, talagang mahuhulog po siya sa tamang doktrina. Mahuhulog din po siya sa tamang pananampalataya dahil anyone who falls from grace permanently, hindi talaga sila tunay na kabilang kay Kristo. So then, ang hindi nila nakikita, sinisikap nila eh. Maraming rason kung bakit sinisikap po ng mga ito na manumbalik po sa lumang sistema. Halimbawa, iniiwasan po nila ang pag-uusig. Dahil alam natin sa aklat ng Galatia, binanggit na po ni Pablo that a possible reason kung bakit nag-compromise ang iba is because inuusig sila ng mga Hudyo na magpatuli. Interestingly enough, mga kapatid, yung salita nagsisikap na binabanggit po dito, there is some evidence na dahil tinatanggap po nila yung mga seremonya, kung babasahin po natin ang chapter 4, basahin po natin ang chapter 4, talatang Gs, may ebidensya, kung isisimulan po natin sa talata 9, Galatia 4:9, may ebidensya na sila po ay nahihikayat na. Talata 9, sabi po dito, ngunit ngayong kilala nyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ng Diyos bilang mga anak, bakit bumabalik pa kayo sa walang kwenta at walang bisa ng panuntunan? Bakit gusto ninyong magpaalipin muli sa mga ito? May pinapahalagan pa kayong mga araw, buwan, panahon, at mga taon. Nag-aakala ako na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo.
So may ebidensya na ayon po sa Galatia 4 that nagawa na po ng mga taga-Galatia na i-observe yung mga ilang panuntunan na hindi naman dapat. Ngayon, itong pagsisikap na binabagit po dito ni Pablo, this is what we could also consider to be the last step. Ano yung sinisikap that equals the last step? In Jewish theology, lalo na po in Judaism, kapag ang isang tao po ay may nais maging Judaizer, kapag ang isang hintil ay may nais po na sumali sa reliyon ng mga Hudyo, hindi lang po sila dapat sumunod sa araw ng pamamahinga, hindi lang dapat po nila tuparin yung mga seremonya, mga buwan, o yung mga ibang mga days and months na ginagawa po ng mga Hudyo, kundi ang pinakahuling final test para sila ho ay tanggapin sa Judaism ay pagtutuli. So ngayon nakikita ho natin, ayon po sa Galatia 4, tinupad na nila yung mga seremonya. Tinanggap nila yung mga buwan, mga araw. Pero ang huling bagay na lang na tinatanim po ng mga false teachers sa kanila, ang isang huling bagay na lang para ikaw ay tanggapin ng Diyos, magpatuli ka. Ngayon sabi po ni Pablo, kung kayo'y magsisikap na manumbalik pa, kapag kayo'y nagpatuli, if you take that last step in thinking, ituturing kayo matuwid ng Diyos, you have fallen from grace. Christ is no value to you. Pagdating sa araw ng paghuhukom, hindi kayo may ililigtas ng Diyos dahil iba na ang pinili mo na daan. Now here's another question. Kasalanan po ba ang pagtutuli? If you come to think about it, inutos ng Diyos yun. Tuli, pagtutuli. Sinabi din ni Pablo, wala naman, kahalagaan naman ang pagtutuli sa mga hindi nagpatuli. Pero is the physical cutting itself a sin? The answer is no. Pero, kung hindi po yun kasalanan, bakit sinasabi ni Pablo with great emphasis of warning, don't be circumcised? Kasi ang pagtutuli po sa panahon ni Pablo has a different meaning. Kapag ikaw ay nagpatuli, hindi lang yung laman ang ginupit, hindi lang yung laman that has been cut off, kundi ang nilalarawan po nun is, I trust in myself for my own salvation. I trust in my works for my own salvation. At yan po ang naging problema hanggang ngayon ng mga reliyosong Hudyo. They believe in their circumcision. They believe in their traditions. They believe na magagawa po nila na tuparin ang buong kautusan. Pero sabi ni Pablo, mga kapatid, alam niyo na ang katotohanan. Stand firm. Yung salitang stand firm, manatili. Maging matibay kayo where you are standing. At saan po sila, inutos po ni Pablo to stand firm on? The gospel. You are to stay and remain in the gospel. Dahil kung hindi kayo mananatili sa ebanghelyo, ano yung sinabi niya in chapter 1? Kung may tao o anghel na mangaro sa inyo ng ibang ebanghelyo, sumpain siya nawa ng Diyos. So ngayon, yan ang dangers na binabanggit po ni Pablo. If you take the gospel of circumcision, nothing good comes out of it. Mapapahamak kayo on the last day. Si Kristo ay magiging walang kabuluhan sa inyo. Hindi rin kayo matutulungan ni Kristo. Hindi kayo maliligtas ni Kristo dahil you cannot serve two masters. Hindi po pwede nakakapit ka sa tradisyon at nakakapit ka sa pananampalataya. Kailangan pananampalataya lamang kay Kristo. Kaya nga sabi ng mga reformers, Christ alone. Kapag sinabi alone, it means ang direksyon at object ng ating pananampalataya ay para lamang kay Kristo at hindi po nakatuon elsewhere.
Tulad po sa ating modernong henerasyon, masasabi natin, hati ang pananampalataya ng tao pagdating po sa direksyon dahil po, kapag tinanong natin, paano ka maliligtas? Well, sumisimba naman ako eh. Well, ako'y uma-attend naman ng simbahan every Sunday. Well, tumutulong naman ako sa aking kapwa. Pero madalang na lang po natin marinig is because I've trusted in Christ alone. Jesus alone is my Savior. Jesus alone will represent me before God as holy and blameless. Pero kapag may konting dagdag, kahit konting dagdag lang, even that, mga kapatid, masasabi natin, mapapahamak ang ating kaluluwa. Kaya nga sabi ni Pablo dito nandyan na kayo. Nasa tamang doktrina na kayo. Sino ba yung mga ito na naghahasik na maling katuruan sa inyo? Bakit kayo naniniwala agad? May pinagsamahan tayo, inalagaan ko kayo. And yet kung manunumbalik pa kayo sa dati ninyong doktrina, hindi kayo matutulungan ni Kristo. And therefore, tulad ng mga taong nangangaral ng ibang ebanghelyo na susumpain ng Diyos, ganun din ang magiging kahinatnan nyo sa araw ng paghuhukom. Christ will be of no avail to you. Kaya, sabi po sa talatang 5, ngunit, umaasa kami at nananalig na sa pamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kami matuwid ng Diyos. Now, let's pause here for a moment. What does this mean? So alam na ho natin yung gospel of circumcision. Okay? The gospel of circumcision leads to damnation. Kasi syempre, kung hindi tayo matutulungan ni Kristo, ang resulta po nun ay kapahamakan. Pero ngayon, nagbibigay po si Pablo ng magandang halimbawa between the two differences. Gospel circumcision, damnation. Gospel of grace, sabi po niya, the Spirit gives us hope for righteousness through faith. Now, anong ibig sabihin po nun? Kapag tayo ho ay nananatili sa magandang balita ni Jesus, na walang halong dagdag o bawas sa itinuro po at iprinisinta ng Diyos para sa kaligtasan, what does it mean when Paul says na ang Espiritu na nagbibigay ng pag-asa sa atin na tayo po ay maituturing matuwid sa pamagitan po ng pananampalataya? Kasi sa wikang English nakalagay, for through the Spirit, we eagerly await by faith the righteousness for which we have hope. So sabi po ni Pablo, the Spirit gives us hope and then righteousness and then through faith. May 4 na bagay na binabanggit po dito. Spirito, pag-asa, righteousness, at pananampalataya. Now, anong ibig sabihin po niyan? It means, inilalagay ng Espiritu Santo sa puso't isipan ng bawat mananampalataya that ang kanilang katatayuan at estado sa harapan ng isang banal na Diyos sa araw ng paghuhukom, magkakaroon sila ng magandang pag-asa dahil ang tutulong sa kanila upang maiharap sa Diyos one day bilang matuwid ay walang iba kundi si Jesus. Nang ibig sabihin, kapag si Brother Joshua or kayo mga kapatid, bago pa ho dumating ang araw ng paghuhukom, inilalagay na sa atin ang banal na Espiritu. Mamatay ka man ngayon, mamatay ka bukas, at humarap ka sa Diyos next year on the final day of judgment. Hindi ka na mag-aalala dahil ang buong pag-asa at pananampalataya mo ay na kay Kristo. At dahil si Kristo ang magre-represent po sa atin sa araw ng paghuhukom, yun ang ating pag-asa through faith,
that He will represent me. At kahit ako'y nagkasala sa Diyos, binayaran na ni Kristo ang lahat ng aking mga kasalanan. That is the hope of the Christian church. Kaya nga, sinabi ni Pablo sa Efeso 5, ang nais po ni Kristo ay maipresenta ang iglesia bilang malinis, na walang halong dungis sa kanyang harapan. At paano ho magagawa ni Kristo yon? Sa pamagitan po ng kanyang pagkamatay sa krus. Yun ang pag-asa natin. Pero ang pag-asa ng mga ito, magpatuli, tuparin ang mga seremonya, manumbalik sa lumang sistema, at maging obligado na tuparin ang buong kautusan. Whereas dito, hindi tayo nag-ooperate sa ating lakas. Nag-ooperate po tayo sa pananampalataya only in Christ. Now, here's another question. Pananampalataya lang ba? Walang kasamang gawa. Kasi sabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay, baog. So ang itinuturo po ba ni Pablo dito na ang kailangan lang ng Diyos ay pananampalataya at hindi na kasama yung mga gawa-gawa? Yes and no. Para maligtas, pananampalataya lamang ang kailangan. Pero mapatunayan na sumasa atin ang buhay na walang hanggan, ang magiging resulta at bunga ho nun ay gawa. Now how do we know this? Talatang 6. Talatang 6. Sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamagitan ng pagmamahalan. So, the only thing that counts, sabi ni Pablo, is faith expressing itself through love. So, marami tao pwede magsabi, naniniwala ako kay Kristo. And that's good. Kaya lang, paano natin mapapatunayan na tinanggap nga natin si Kristo? May tinatawag po ang Biblia, bunga. May bunga ho yan, mga kapatid. Sabi po ni Juan, ang sino man nagmamahal sa kanyang kapatid, kilala niya ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Bunga ho yun. And then, sa chapter 5, verse 22, sabi ng Biblia, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So ngayon, ano yung pinagkaiba ng mga gospel of circumcision sa gospel of grace? May pananampalataya sila kay Kristo, kaya lang may dagdag, pagtutuli at seremonya. At ang bunga ng kanilang maling pananampalataya is, hindi sila kumikilos o namumuhay sa pag-ibig dahil kung talagang umiibig sila sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya, hindi nila sila hahamakin at dadalhin sa maling katuruan. Pero ang ginagawa ho nila, instead of mahikayat po nila sa tamang doktrina, nililihis pa po nila ng landas ang kanilang mga kapatid. And for that very reason, sabi ni Pablo, ito ang tunay na ebanghelyo. Si Kristo lang ang daan. Si Kristo lang ang ating pag-asa. At kapag ang ating pananampalataya ay nakatuon lamang kay Kristo, bilang representative natin one day, on the day of judgment, ito ang magiging bunga sa mga taong talagang sumampalataya kay Jesus. Ang bunga ng kanilang buhay ay halo at ay punong-puno ng pag-ibig. At ano po yung pag-ibig na tinutukoy po dito? Yung pag-ibig na nakikita kay Kristo na magiging reflection po sa kanilang buhay. So then, having then learned this, mga kapatid, when we dive further into Galatians chapter 5, makikita talaga natin, binubuhas na po ni Pablo ang kanyang puso sa mga kapatiran. Nagbigay na po siya ng mga ilang argumento. Sa chapter 2, verse 16, kahit kailan, hindi maituturing ng Diyos ang isang taong sumasampalataya sa kautusan bilang matuwid. And then chapter 3 and 4, mapapahamak ang mga taong nagtitiwala sa kautusan. Ngayon in chapter 5, kung kayo'y magpapatuloy sa lumang sistema,
you go back into slavery. Pangalawa, Christ becomes of no value to you on the day of judgment. You are severed from Christ, which means nahiwalay na kayo kay Kristo. And lastly, nahulog kayo mula sa biyaya ng Diyos, which is the gospel. Now, kung meron man sa kanila, manunumbalik pa rin sa lumang sistema. Pagkatapos na ibigay po ni Pablo ang babala, pinapakita lamang po nila, hindi talaga sila kabilang sa mga tupa ng Diyos. Because Jesus says, a sheep will not listen to the voice of a stranger, but he will flee from it. Posible sa isang Kristiyano na mag-backslide. Posible sa isang Kristiyano na malihis na landas temporarily. Posible sa isang Kristiyano na tanggapin ang maling doktrina temporarily. Pero yung sabihin natin, ang isang tunay na Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo ay mananatili sa maling doktrina, which in this case, the gospel of circumcision hanggang kamatayan? Hindi po totoo yun. Ang sabi po ng Biblia, when the sheep hear the voice of Christ, kahit ano po ang kanilang kalagayan, kahit ano pa ang doktrinang mali na kanilang tinanggap, kahit gaano po sila kalayo sa Diyos, pero sila'y tupa kapag sila'y binalik ni Kristo, kahit isa sa kanila ay hindi mawawala mula sa kanyang kamay. And therefore, sino po yung nasa gospel of grace? And sino po yung mga have fallen from grace? Yung mga taong gumagawa ng sariling paraan upang abutin ang Diyos at maging katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Ang application po nito ay napaka-importante mga kapatid dahil hindi ho tayo tinatanggap ng Diyos sa kanyang kaharian dahil mabuting tao ka. Hindi ho tayo tinatanggap ng Diyos balang araw dahil uma-attend ka sa mga gawain. At hindi ho tayo tinatanggap ng Diyos dahil may alam tayo sa Biblia. Tinatanggap po tayo ng Diyos dahil nakikita ng Diyos ng ating buong pananampalataya, puso't isipan mula sa biyaya ng Espiritu Santo ay nakatuon lamang kay Kristo, na si Kristo lamang ang daan, si Kristo lamang ang ating pag-asa, si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. At kung tayo ho ay mananatili kay Kristo sa tulong po ng Espiritu Santo, ang magiging bunga po nun ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos unang-una at pag-ibig ho sa ating kapwa. Kaya nawa po sa ating maikling pag-aaral dito po sa Galatia 5, talatang 1 hanggang 6, nawa po meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral in Galatians at nais ko po buksan ang ating question and answers floor sa mga may mga katanungan, maaari, related or unrelated sa ating mga tinalakay nitong gabi. Meron po ba tayong mga katanungan this evening? Any questions? Any questions related sa ating mga napag-aralan? Brother Joe, may katanungan po kayo? Regarding to sa paano malalaman kung ang ginagawa niya ay mabuting gawa o through the fruit of the Spirit, yung ginagawa ng tao. Kasi sabi mo, hindi sa mabuting gawa naligtas tayo kundi sa biyaya ng Diyos, di ba? Ngayon, paano may madidistinguish doon sa dalawang yun ang tunay na bunga, tunay na gawa na nanggagaling sa Diyos at ang nanggagaling sa tao. Mm-hmm. Well, we could say po, Brother Joel, ayon po sa Santiago 1, talatang 17 pababa, lahat ng kabutihan nanggagaling sa Diyos. So kahit ang mga hindi mananampalataya, pwede din po gamitin ng Diyos. Gayunpaman, nakikita po natin sa Biblia that pagdating po sa bunga ng Espiritu, what makes yung goodness mula sa Diyos different from yung ginagawa ng tao is that si Jesus.
Jesus is the one that makes the difference. What do we mean by this? Yung may mga ibang tao, gumagawa ng mabuti para lang sila ay purihin. Pero, yung bunga ng Espiritu, kaya ho yan lumilitaw dahil the purpose of the Holy Spirit and the fruit is to glorify Christ. So, ang mga Kristiyano, kaya nila ginagawa po yung mabuti, hindi para mapurihan po ang kanilang mga sarili. Ginagawa po nila yun kasi sabi ni Kristo, if you love me, you will keep my commandments. So, what differs from the two is Jesus. Si Jesus. Oh. Yeah. Okay? Anyone else have any questions po? Related or unrelated ma? May katanungan ho kayo? Yung sinasabi mo kanina na hindi nawawala ang kaligtasan, para saan yun? Para kanina? Hindi nawawala po ang kaligtasan. Sabi mo, yun na abot-abot kanina. Hindi nawawala ang kaligtasan. Sa mga tupa ho yun, Nay. Sa mga nananatili sa Ebanghelyo. Pero yung mga taong tumiwalag sa Ebanghelyo ay tumiwalag din kay Kristo, it's not that nawala ang kaligtasan sa kanila, kundi they never had it to begin with. Talagang hindi sumasa kanila ang buhay na walang hanggan. Tulad po ni Judas Iscariote, kasama niya lagi sila Jesus. Pero alam ni Kristo, yung nilalaman ng kanyang puso, na hindi sumasa kanya ang buhay na walang hanggan. Tinawag siya Diablo, tinawag siya anak ng kapahamakan. So, posible po that sa loob ng church, universal, may mga makapasok na may anyong Kristiyano, pero i-divide ng Diyos po yan balang araw sa araw ng paghuhukom. Yun yung tinatawag po sa Mateo 25:9, that the wheats and the tares, ipaghihiwalay po ng Panginoon. Tulad ng tupa at mga kambing, ipaghihiwalay ho niya. So, ganun din po. Maari, right now, in the universal church, napakarami mga kapatiran, pero ang Diyos lang nakakaalam kung sino sa kanila ang tunay. Yeah. So yung mga mananatili sa Ebanghelyo, nananatili sila kasi sumasa kanila po ang buhay na walang hanggan. So hindi mawawala ang kaligtasan ho sa kanila. Kasi ang nag-iingat po sa kanila ay si Jesus. Subalit, yung mga taong titiwalag balang araw, o masasabi natin makikita ang kanilang tunay na pananampalataya na hindi talaga tunay, o yung tunay na kulay, hindi sila talaga kabilang sa mga pinili po ng Diyos. So ang basehan ho dito, ang manatili hanggang wakas. Siya yung maliligtas. Manatili po saan? Sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo. Okay? Anyone else po may mga katanungan? Related or unrelated? Brother Ray? Sister Wendy? Possible po ba na sa isang Christian, sa isang believer, na mag-backslide, tapos na-restore, tapos magba-backslide siya ulit, tapos ma-restore ulit? Parang, yung katulad ng sabi ko, di ba, parang if the person is saved, na until the end magpapatuloy siya. Pero posible ba na parang many times ka mag-backslide? Yeah, that's a good question. What we do see in Scripture po, Sister Wendy, is that dahil nasa mundo po tayo, an era of imperfection, which means dahil hindi pa ho natin nararanasan glorification, posible that the Christian can fall many times, pero never permanently. So halimbawa ho, si Pedro, he denied Christ 3 times. Pagdating sa Galatians, nag-compromise naman siya. Bago dumating ang Galatians, at bago po niya dininay si Kristo, he chopped off a guy's ear. So if we're talking about sinning as a Christian, talagang while we're living on the earth without glorification, posible talaga na mangyari po yun sa Kristiyano. Pero, hindi lang yun ang makikita sa kanyang buhay. Dahil sabi nga ng Biblia, ang sino man na kay Kristo ay isang bago nilalang. Ang luma niyang pagkatao ay wala na, which means binabago siya ng Panginoon. Na sa proseso po ng pagbabago po na yon, kahit papano, may pagbabago. Whereas,
Yung nagsasabing Kristiyano pero walang pagbabago from start to finish, medyo kaduda-duda no ho yun. Kasi sabi na po ni John sa unang Juan 3:8 hanggang 10, ang sino man ho nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng Diablo. Now, yung patuloy na binabanggit po doon is a reference to practicing and enjoying. So, yung nag-e-enjoy sa kasalanan, public o sa lihim, na talagang walang pagsisisi hanggang sa pinakahuling araw na siya po ay babawian ng buhay, medyo kaduda-duda po yung ganong klaseng pananampalataya. Pero makikita ho natin in salvation history, mapa si David, si Abraham, si Solomon, si Samson, maraming mga lingkod ng Diyos ay bumaksak. Gayunpaman, hindi sila hinayaan ng Diyos na manatili in that status, kundi the Lord kept them to the very end. So, tulad po ng prodigal son, he was away from the Father for so long. Pero one day, nanumbalik ho siya. So we can say po, Sister Wendy, that as much as starting is important, it's also how you finish that's important din. Pero panghawakan lang po natin yung sinabi ng Biblia, Jesus is the author and perfecter of the faith. So iingatan niya ang kanyang mga tupa regardless of their condition. Okay? Very good question. Anyone else po may mga katanungan? Nanay? Hindi po ba yung mga, tayo mga mananampalataya, tayo yung Panginoon, nakakabit na po tayo sa puno, yung sinasabi ng Panginoon na nakakabit na tayo sa puno. Ngayon, yung sinabi mo, hindi nawawala ang kaligtasan, so nakakabit na tayo. Bakit merong Mga sanga na nakakabit. pinutol niya ang mga sanga? Yeah. Pinuputol niya. Paano yun? Pinuputol niya ang sanga. Kaya yun, walang kaligtasan yun. Yeah. Maganda katanungan yan, Nay. Ngayon, yung illustration po na binibigay po ni Jesus sa Juan 15 is not to be taken literal. Nagbibigay po siya ng illustration. Halimbawa, yung salita po ni Kristo, may mga sanga na nakakabit na hindi namumunga. It's not to be taken literal na talagang yung mga sanga na yon na nakakabit kay Kristo, kahit kailan hindi sila namumunga, kundi ang nilalarawan po ng illustration po na yon is this. Tulad po sa isang puno, may mga sanga na nabubulok. So ang ngayon, para hindi po madamay po yung mga ibang sanga, pinuputol ho yun. Ngayon, yung ibig sabihin po ng mga sanga na hindi namumunga ay katumbas po ng salitang mga naging kabilang, pero hindi sila talaga kabilang sa kanila. So halimbawa na tulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, si Judas Iscariote, siya po ay naglalarawan ng isang sanga na nakakabit only in the sense na kabilang siya sa mga alagad, pero hindi siya talaga may tunay na relasyon kay Jesus. So yung nilalarawan po na illustration po na yun is that ang lahat ng mga nakakabit kay Kristo ay mamumunga. Ngayon, dahil yung mga sanga na yon na parang nakakabit pero hindi talaga nakakabit ay hindi namumunga, nangangahulugan lamang hindi sila nakakabit talaga kay Kristo. Kasi kung si Kristo ang nila ay, sabi ng Biblia, si Kristo ang pinagmumulan ng buhay. So kung tayo po ay nakakabit kay Kristo, that means magkakaroon po tayo ng life and fruit. Pero kung never po tayo nagkakaroon ng bunga and yet sinasabi natin nakakabit po tayo kay Kristo, medyo ho yun, contradictory ha. Okay? So hindi po siya to be taken literally, kundi loosely, yung ibig sabihin po ng sanga na nakakabit. Okay? Okay. Follow-up question ng Pastor. Paano naman yung sinasabi sa 1 John 3:9? Yung sinasabi nila kay Kristo hindi na pwede magkasala. Yeah. O paano naman natin maano yun na kasi sinasabi ng Sister Wendy? Di ba parang contradicting din yun? Yeah. It also depends on the context po. Kasi kapag binasa po ang talata 9 hanggang 15, kasi that whole argument is from verses 7 to 15. Ano po yung argumento ni Juan patungkol po dun sa salitang kasalanan? Ano yung kasalanan tinutukoy ho doon? So ngayon, pag binasa po yung talatang Gs, ang sabi po ni Juan is this, at dito natin nalalaman
ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang mga anak ng Diyos ay nagmamahal sa kanyang kapatid. Yung mga hindi anak ng Diyos o anak ng Diablo ay hindi nagmamahal. So yung kasalanan ng binabagit po ni Juan doon na ay hindi na pwede magkasala does not mean universally na kahit kailan hindi magkakasala ang Kristiyano. Pero in the present context, that means ang mga taong sumasa kanila si Kristo, hindi sila mananatili sa poot o galit sa kanilang mga kapatid. Which then means nagpapatuloy sa kasalanan. So the Christians na binabagit ni Juan po doon na hindi na magkakasala refers to the Christians that overcome unforgiveness and hatred for their brothers. Kaya when you get to chapter 5 ng unang Juan, nakalagay ho doon, sino yung nagtatagumpay laban sa mundo? Yung mga taong sumasampalataya ni si Jesus ay ang Kristo. Sila yung nagtatagumpay laban sa mundo. Pero that text does not mean never tayo magkakasala kasi bago dumating po yung chapter 3, ano po nakalagay sa chapter 2 verse 1 and 2? Mga kapatid, ayoko magkasala kayo. Gayunpaman kung magkakasala man kayo, meron tayong isang tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo. So John makes it clear, we will sin, but we have someone who represents us that if we ask for forgiveness and repentance, patatawarin niya po tayo. Okay? Very good po. Anyone else have any questions? Related, unrelated sa ating mga napag-aaralan? Any questions? Ma? Yung sa John 5:29, yung The resurrection. hindi yung mga babango ng sa kanilang libingan. Aha. Ano yun, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mm. Ano yung magandang, ano yung gumawa ng, ano yung mabuting, Na ginawa ho. Yung tinanggap po nila si Jesus. Yung tinanggap po nila si Jesus. Apo. Kasi sabi po ng Biblia, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So ngayon kapag tinanggap po natin si Jesus, that's a good thing. So ngayon, magkakaroon po tayo ng experience at the resurrection na hindi na po maghahari ang kamatayan sa atin. Yung gumawa na mabuti, yan yung mga taong hindi tumanggap kay Jesus. So yun ang ibig sabihin ho nun. Yung paggawa na mabuti is to accept Christ, yung paggawa na masama is to reject Christ. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi po kung yan po ay tumutukoy sa maraming kabutihan o maraming mabubuting gawa, nagiging work-based na po ang salvation. Hindi na po siya pananampalataya lamang kay Kristo, kundi depende na po sa ating mabubuting gawa, which is wrong. Ang ibig sabihin po ng gumawa na mabuti, tinanggap si Jesus, pinagsisihan ng kasalanan, sumampalataya sa Kanya. Okay? Very good po. Anyone else have any other questions? Brother June. Sorry po, Ephesians 1:10? What about it po? Paano naging dispensational? Paano naging dispensational? Anong tinawag na dispensation? Yes. Ephesians 1:10, that's yung doxology sa Panginoon or eulogy. So sabi po dito, pagdating ng itinagdang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat na nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Or in English, to be put into effect when the times or dispensation reach their fulfillment. Now, ang ibig sabihin lang po ng dispensation is that time or era. That's all it means. So ang ibig sabihin po ng dispensation sa ibang salin is, may darating po na panahon that ang lahat ng bagay ay magiging sa ilalim po ng kapangyarihan ni Kristo. So dispensation just means time or era. Yeah. Pero it's not to mean yung dispensation ng mga ibang theology tulad po ng pre-tribulational
dispensationalism. Iba ho yun. This one is just talking about times. Yeah. Okay? Very good po. Anyone else have any questions ho? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions ho? Ninang, may question ho kayo? May katanungan ho kayo? Sige ha, sige ha. Paano kaya may papayo mo sa mga taong nagtatanong na tumawag ka lang daw sa Diyos ay maliligtas ka? Ano kaya magandang? Tama ho yun. Kaya lang, kailangan dagdagan pa ho ng konti. Kailangan more explanation ho. So tulad ho nito, kapag tatawag sila sa Diyos, kailangan isusuko nila ang buhay nila. Kailangan pagsisisihan po nila ang kanilang mga kasalanan. At paglilingkuran lamang po si Jesus. Pero kung ibibigay lang ho natin yung mensahe na manalig ka lang sa Diyos, pero wala po yung mga ibang elemento, kulang na kulang ho. Kulang na kulang. Okay? Alright, very good question. Anyone else have any questions ho? Related or unrelated? Yes, Brother Ray. Yung alin pa? Oh, Talmud. Yes, yes. Yeah. Yung Talmud, Brother Ray, is what we could consider to be yung mga writings of the rabbis. Commentaries, traditions, teachings of the rabbis. May tinatawag po na Babylonian Talmud. May tinatawag po na Mishnah. May mga tinatawag na iba-ibang klase mga oral traditions, sometimes mga libro to interpret the law. So yung Talmud, yan po ay bahagi sa mga komentaryo, katuruan, traditions ng mga rabbis patungkol po sa scripture. At there are times where may konting dagdag, overemphasis dun sa interpretation ng teksto. Pero the Talmud is important only in the sense na malaman yung paniniwala ng mga Hudyo during the time of Jesus and before that. But other than that, they are just teachings, traditions, commentaries of the rabbis. Okay? Yun po ang Talmud. Yeah. Okay? Anyone else have any questions po? Any last questions? Ma? Ano ba ang ibig sabihin ng siksik, liglig at umaapaw? Anong ibig sabihin? Pakiulit ha? Siksik, liglig at umaapaw. Nasaan mo? Parang kanta ho yun. Blessing yun eh. Ano ba yun sa blessing? Balang? Yes. Well, kung tinutukoy po natin Malakias 3 tsaka 4, ang ibig sabihin po nun is that kung ang mga tao ay manunumbalik sa Diyos sa gaytong paraan, ang mga tao, ibabalik po nila lahat ng mga pinansyal na pagpapala na dapat na maibigay sa templo, at kung yung mga pare sa templo ay hindi sila magnanakaw sa Diyos, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin po nun. Ang pagpapala ay aapaw sa kanilang buhay. Ang blessing po sa anumang klaseng anyo. Sa anumang klaseng anyo. Pero wala ho yung kinalaman sa ating panahon ho ngayon kasi kung pag-aaralan po natin yung pag-iikapo sa lumang tipan, may pag-iikapo sa mga tao, may pag-iikapo sa templo, may pag-iikapo sa pagbibili nito, may pag-iikapo for the priest. Kung pagsasamahin lahat ng percentage ng pag-iikapo, aabuti ng mga 20+%. 20+%. Gayunpaman gusto ko rin po maging maingat dahil bagamat hindi itinuturo sa bagong tipan yung pagbibigay ng ikapo as percentage, may mga kapatid po tayo who are also reformed ng paniniwala po nila, nagpapatuloy pa rin yung doktrina ng pag-iikapo. Kaya lang, mahirap po siya paniwalaan dahil ayon po sa 2 Korinto, napakalinaw po, Kapitulo 7, Kapitulo 8, that ang tinatanggap po ng Diyos ay yung nanggagaling po sa puso. So, hindi po siya sa pilitan. It comes from the heart.
Kahit po yung babae sa Lucas, nung nagbigay po siya ng mite, which is less than a penny, kulang na kulang po yun sa percentage ng 1/10 pero tinanggap pa rin po ng Diyos dahil ang kanyang buong buhay ay sa kanyang pagbibigay para sa Panginoon. So, yung ibig sabihin po ng malakyas is a reference kung magsisisi ang mga tao at hindi nila nanakawan si Yahweh, pagpapalain ho sila. Okay? Very good po, very good. Any last questions? Any last questions po? Okay? Well, kung wala na po tayo katanungan, purihin po ang Panginoon. Tayo na po ay magbigay ng doxology sa ating Panginoon.